Malungkot na balita sa local basketball scene. Pumanaw na ang Philippine basketball great na si Lim Eng Beng sa edad na 64 years old. Namatay siya kaninang umaga sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. May 3 taon nang nilalabanan ni Beng ang kanyang liver cancer. Ilang college basketball records ang hawak ni Beng, kabilang na ang senior single game scoring record na 55 points. Kabilang din si Beng sa 40 greatest players ng PBA all-time. For more on the legacy of Lim Eng Beng, kasama natin ang sports columnist at host na si Bill Velasco. Bill, good evening sa'yo. Good evening, TJ. Well, Bill, first of all, salamat sa pagsama sa amin dito to talk about Lim Eng Beng. Marami sa ating kabataan, hindi na siya kilala. Pero pakikwento mo naman sa amin, Bill, we appreciate that you're one of the, if not the best, if not the best historians ng Philippine basketball dito sa atin. Pero pakikwento naman, sa simula pa lang, sa Lasal, bakit kilalang kilala at mahal na mahal ang Lasal si Lim Eng Beng? Well, unang-una sa lahat, TJ, no, tingnan natin muna yung konteksto kung kailan naglaro si Lim Eng Beng. Noong panahon na yon, ang basketball talaga medyo talagang rugged, no? Maraming nagkakasakitan. Noong panahon na yon, wala masyadong mga medical developments, no? Kaya mga player noon naglalaro ng maraming iinda, pero nakakapaglaro sila ng napakahusay. At ang isang talagang kinagiliwan ng mga tao kay Lim Eng Beng dahil palagi siya nagpapasalamat para sa mga pagkakataong binigay sa kanya ng Lasal, no? Dahil nagbago ang buhay niya, umasenso siya, nakilala siya, kaya todo buhos na rin siya sa paglalaro, sa pag-iensayo. Tsaka hanggang sa nung nagkasakit siya, palagi siya nagpapasalamat sa mga naging coach niya, mga naging kakampi niya, dahil sinasabi niya na sila ay naging bahagi ng kanyang pagiging matagumpay na isang manlalaro. At kitang-kita din naman yan dahil mayroon pa siyang mga sportsmanship award na nakuha. At talagang kinilala siya dahil bukod sa napakahusay niyang manlalaro at magaling lumikha ng tira, talagang napakabait din niya na tao. Hindi lumaki ang ulo niya kahit kailan. At wala kang maririnig na nagsasabi ng masama tungkol sa kanya. Bill, may mga nakasulat nga about Lim Eng Beng na even before siya mag-graduate sa Lasal, ina-offer na siya na umalis ng college ng NCAA noong time na yun at pumunta na sa PBA kahit I think junior pa lang siya. Anong pagkalam mo dito tungkol sa offer na ito at anong masasabi mo sa katauhan at sa pagiging dedicated at committed na student-athlete ni Lim Eng Beng sa desisyon niyang hindi umalis ng school ng maaga at tinapos yung 4 na taon niya sa Lasal? Tandaan muna natin, TJ, no, nung panahon na yon, nung early 70s, wala pang PBA, no, 1975 pa nagsimula ang PBA. So sa tingin ko, yung alok sa kanya ay maglaro sa Mika. Mika, correct. Mika, nung 1938 pa nandyan na yan. No? At ang pagkakataon kasi ng Mika, bibigyan ka ng trabaho. Bukod pa ron, sumusweldo ka bilang manlalaro. So karaniwang nangyayari, magbabandi clock ka, punch in ka sa umaga, punch out ka sa hapon, practice ka, tapos maglalaro. So medyo mahirap na buhay yon. At pinapangarap ni Lim Eng Beng kasi is makapagtapos. No? Hindi siya kagaya ng mga ibang kabataan noon na magkaroon lang ng trabaho, masaya na. Nakita na niya na ang habol niya talaga ay panghabang buhay na pag-asenso. Kaya maganda man ang alok sa kanya at pag sinuma mo kasi yung mga panahon na yun, mga sweldo noon, 1,500, 2,500 pesos sa isang buwan, napakalaking halaga na yun noon. No? Pero para sa kanya, mas importante yung makapagtapos siya ng pag-aaral at bukod pa ron, masuklian yung pagkakataong binigay sa kanya ng Lasal. Bill, meron pang stats about him na supposedly he averaged in one season more than 30 points a ball game. Sa panahon yun, hindi na tayo imagine yung ganong kataas na average sa college basketball. At sabi mo nga, nung panahon na yun, hindi pa sila ganong ka-gifted sa training, sa medical field in terms of preparing an athlete, making them stronger and better. And yet, nagawa niya ng paraan yun sa napaka-physical na style of basketball nung time na yun. Anong sinasabi nung records niya? At maging yung nung umalis siya ng Lasal, ni-retire pa nga ang number niya. Siya lang ata yung retired number bago na retire yung number ni Renner Netualo a few years ago. Sa tingin ko, TJ, ang mas malalim na kahulugan niyan ay malinis ang pagkatao niya. Dahil tatandaan natin, noong panahon na yun,
ang kakayahan maglaro ng basketball, kahit sa mga estudyante, ibinibenta rin nila, nilalako din nila. Kaya uso noon yung palipat-lipat ng eskwelahan, uso din noon yung magcha-champion sa isang taon, biglang mawawala yung mga player, lilipat na iba eskwelahan kasi wala pa noong residency rule, no? Kaya pwede kang lumipat-lipat noon. So, pag tinignan mo na hindi taas-baba ang score average ni Bengbeng at nanatili siya sa Lasal, talagang napaka-honorable yung tao na pinarangalan niya yung Lasal, hindi hindi naging kaduda-duda ang paglalaro niya. Talagang kita mo, todo buhos talaga siya. Napaka-consistent na nilaro niya sa buong career niya sa Lasal. Tapos, Bill, nung nag-PBA na siya, nakapag-champion pa siya, at naging bahagi siya ng Mythical 5. Kung hindi ako nagkakamali, kasama siya sa champion team ng UTEX, kung saan yun din yung first championship ng aking ama sa PBA. At nakwento pa nga sa akin ng tatay ko yun, na isa siya sa mga paborito niyang player na napakasipag, napaka-humble. Kamusta siya bilang isang professional player? Alam natin na hindi lahat ng magagaling na college players ay umusbong at nagiging star player din sa professional league. So, kamusta yung kanyang transition at paano niya napanatili yung kanyang husay dun sa PBA? Well, unang-una sa lahat, na gaya nga ng sabi ng daddy mo, no, si Engbeng kasi napakatindi niya sa practice. No? Alam kung ano yung tamang dapat gawin, yun ang ginagawa niya. Pangalawa, yung sinasabi mo team na yan din yung UTEX team na nanalo despite being down 4 points in 16 seconds. Sila yung 1 step backward, 2 steps forward. Ang nakikilala doon sa team na yon, yung sina Bogs Adornado, yung mga shooter. Pero ang nagpaparating ng bola sa kanila sa tamang posisyon para maka-score sila ay si Lim Engbeng. At isipin na rin natin na nagtagal siya sa PBA. Inabot na rin niya yung early 1980s, yung second generation PBA players na pumasok sa liga na yung mga hindi galing Mika, yung mga naglaro ng college lamang, walang commercial league kasi wala nang Mika noon, wala noong 1975. Kaya isipin din natin na gano'n hindi siya mag-practice, gano'n katibay at gano'n ka-consistent ang naging excellence ni Lim Engbeng sa basketball. Bill, hindi ba nahirapan ng PBA na mapili siya at masama siya sa 25 greatest considering ang dami-daming magagaling na players sa PBA? Ibig sabihin ba nung ganun talaga kahusay ni Lim Engbeng at ganun talaga yung impact niya sa PBA na hindi lang sa top 40 pero sa 25 greatest players noong year 2000 ay naisama siya sa listahan na yun? Dalawang bagay yan, TJ. Unang-una sa lahat, nagtagal siya sa PBA. Dahil mayroon tayong mga kaibigan na magagaling din pero medyo may edad na nung nagsimula ang PBA kaya hindi sila nagtagal, no? Hindi sila umabot ng 5 taon. Okay. Pangalawa, kung titignan din natin, yung mga bumoto, kaya kabahagi din sa pagboboto nila ay ang sabihin na nating likability ng player, no? Popularidad naman na laro. And if you're popular among other players and other media, then naturally they will vote for you. Bill, siguro bilang pagtatapos, no, anong matututunan ng ating mga current players, college players at maging professional players sa naiwang legacy ng isang Lim Engbeng? Una sa lahat, TJ, no, alam natin ang ating pinanggalingan, no? Alamin natin ang ating isayan. Magpasalamat tayo para sa pagkakataon natin. Bukod pa ron, magpursige tayo na magpursige. Marami tayong nirereklamo mga player. Kung minsan, maganda lang ang laro pag patapos na yung kontrata. At maging kaibigan din tayo sa lahat. Dahil ang basketball, hindi mo malaman niya kung sino magiging kakampi mo sa mga susunod na taon. Hindi mo malaman kung makakasakit ka ng ibang player. Sa madaling sabi, it's just a game and let's play it with honor. Bill, maraming salamat sa panahon mo at na-appreciate namin yung mas marami din namin natutunan tungkol sa buhay at career ng isang Lim Engbeng. Maraming salamat, Bill, sa ulitin. Thank you very much. Maraming salamat, TJ.